Justin Brownlee, iniipit nga ba ng China regarding dito sa kanyang doping test? At Converse Fiber Rixers import Quincy Miller ay hindi nga ba ibibigay sa talk and text ng walang kapalit? Ito nga mga koys ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat in advance. So kung matatandaan nga natin mga koys, last week ay nagpalabas nga ng balita ang Spin.ph regarding nga dito sa magiging hatol nga ng FIBA dito kay Justin Brownlee, which is lalabas na nga ayong mismo kay Coach Tim Cone. Wednesday or Thursday lalabas na nga ang magiging hatol ng FIBA regarding dito sa doping test nga nitong si Justin Brownlee sa Asian Games. Pero magpahanggang ngayon nga mga koys, anong araw na ngayon ay Saturday na nga, wala pa rin lumalabas na decision itong FIBA regarding nga dito sa magiging sanksyon nitong si Justin Brownlee dito sa doping test niya na nag-field nga dyan sa Asian Games na kinandak nga ito ng ITE. So dahil dito ay tila nga din nababagot na itong si Coach Tim Cone regarding nga dyan sa pagpapalabas ng resulta nga ng FIBA tungkol dyan sa decision, at tila ba mayroon nang na-impluensyahan ito ng China dahil nga dyan sa kahihiyang natamo nila dito sa Gilas, Pilipinas, lalong lalo na dito kay Justin Brownlee nang talunin nga itong China sa Asian Games sa semifinals, kung saan hindi lang basta-basta pagkatalo mga koys ang kanilang natamo. Malaking kahihiyan nga dahil coming from behind pa nga ang panalo ng Gilas, Pilipinas dito. So itong si Justin Brownlee nga ang isa sa mga naging hero dito mga koys. At ayon nga kay Coach Tim Cone nga mga koys ay kawawa nga itong si Justin Brownlee dahil itong FIBA na president na si Sheikh Saud Ali Al Thani ay nagsalita na nga na po pwede wala ngang magiging suspension or maiksi lang ang magiging suspension nga ni Justin Brownlee dito sa kanyang doping test niya na kinandak ng ITE dyan sa Asian Games, ay dahil nga napatunayan nga nila na itong si Justin Brownlee ay hindi gumagamit ng drug enhancing, sabagkus ang natagpuan nga diyan sa urine sample sa kanya ay ang cannabis na, which is kasama yon sa substance na ginagamit nitong si Justin Brownlee sa kanyang medication. Dahil alam naman natin na may injury nga itong import ng Barangay Ginebra, San Miguel at saka Gilas, Pilipinas naturalized player, at ginawa nga lahat ng MVP, SMC at Samahang Basketball ng Pilipinas ang lahat ng magagawa nila dito na tulong para kay Justin Brownlee para dito sa kanyang doping test. At syempre tama naman yung lahat ng ginawa nila dahil malaki ang naiambag ni Justin Brownlee para sa kasaysayan ng Pilipinas. So sa ngayon nga mga koys, habang tumatagal nga na hindi lumalabas nga itong nagiging final decision ng FIBA patungkol nga dito sa doping test ni Justin Brownlee, ay itong si Justin Brownlee lang mga koys ang magiging kawawa dito. Bakit ba natin nasabi na kawawa mga koys? Kasi hindi na siya pumabata mga koys. Itong si Justin Brownlee ay nasa mid-30s na nga siya. So dyan sa kahihiyan na ginawa nga niya sa China, ang malaking impact ngayon ay sa karera nga dito sa kanya sa basketball, dahil hindi na nga siya makakalaro dito sa PBE, sa Asian Games, so sa lahat ng mga sangay ng FIBA dahil dyan sa kanyang doping test na hindi pa lumalabas yung final decision ng FIBA patungkol dyan sa kanya kung magiging may suspension o walang suspension. Yun ang mahirap mga koys. So nag-aantay tayo ng tila walang kasiguraduhan, nag-aantay tayo kung kailan puputi ang uwak. Isa yan sa mga katanungan ngayon mga koys. Yan ang nangyayari talaga, napupolitika na nga ito mga koys, itong si Justin Brownlee. Yan ang totoong nangyayari dyan, dahil kung pagpapalabas lang ng resulta nga o decision ng FIBA o ilang araw na mula noong naipasa ng ITE sa FIBA itong resulta nga ni Justin Brownlee, so wala pa ring resulta o wala pa ring decision itong
FIBA hindi na pa nagpapalabas. Alam natin mga kois, may decision na yan. Hindi lang pinapalabas dahil mayroon diyang kumukontrol nga mga kois dyan sa nasa loob ng FIBA. Kaya itong si Justin Brownlee talaga ang kawawa dito mga kois. Dahil hindi na nga siya nakakalaro, ay malamang pa mabuburo lang. So dito naman tayo mga kois sa pangalawang balita natin patungkol nga dito kay Quincy Miller na ayon dito sa Spin.ph ay kaya ibibigay naman ito ng Converse kung mayroong kapalit niya. So alam natin mga kois na itong talk and text ay matindi nga ang pangangailangan ng import dahil sa may problema nga sila ngayon dito sa kanilang first choice na import. So ito nga si Converse import Quincy Miller nga ang mas magandang pamalit muna. So ayon nga dito mga kois sa balita din ng Spin.ph ni Sir Homer Sison, Quincy Miller wants to play 40 which desperately needs him to hold on the fort of upcoming Commissioner's Cup Conference. The well-meant import Rudy Hollis Jefferson nga ay nagre-recover pa sa kanyang sakit na gastroenteritis. At dahil nga dito nga mga kois na itong si Rudy Hollis Jefferson nga ay hindi pa nga makakalaro, so ang talk and text ay nangangailangan nga ng interim imports, which is dito nga ay pumapasok nga itong si Quincy Miller dahil sa kanila na din ito naglalaro ngayon sa East Asia Super League. Pero ayon pa nga dyan mga koy sa balita ng Spin.ph ay walang aksyon na ginagawa itong kupunan ng talk and text at lalong lalo na yung talk and text management regarding dyan sa pag-release ng right ng Converse dito kay Justin Brownlee. Dahil itong ang sinasabi sa balita nga ng Spin.ph ni Quincy Miller, Converse won't release me, I don't know why. Ayun nga kay Quincy Miller. Pero ito nga mga kois, may sagot nga dito si Sir Homer Sison regarding nga dyan kung bakit nga talaga hindi nga binibigay o hindi nire-release ng Converse ang rights nga nitong si Quincy Miller. So ayon nga dito sa balita ni Sir Homer Sison, according to my source, the Fibersers were willing to release the Chicago native to take something in return such as trade, pick, or a player. So yun nga ang gusto mangyari nga mga kois nitong Converse Fiberxers. So willing naman silang ibigay itong si Quincy Miller sa talk and text, pero katulad ng isang ginto, dapat may kapalit. So alam naman natin mga coach kung ano ang kayang gawin itong si Quincy Miller dahil kung naglaro ito nung last Commissioner's Cup nga, naglaro ito dito sa Converse Fiberxers nga mga coach, ay disinting mga numero nga ang ating makikita dito na naibigay nitong si Quincy Miller. Dito rin sana ang gusto nga maibigay ni Quincy Miller dito nga sa kupunan ng talk and text dahil willing nga siya at gustong gusto nga niya maglaro dito sa talk and text para dito sa pansamantalang import dahil nga ang import nga ng talk and text na si Rodney Hollis Jefferson ay mayroon pang iniindang sakit. So ayon nga dito sa balita nga mga coach ng Spin.ph ni Sir Homer Sison pa rin, itong si Quincy Miller ay nag-average ng 32.16 rebounds, 3.4 assists, 3.1 blocks at mayroon 1.8 steals per game. So ganun katindi itong si Quincy Miller mga kois na bakit hindi umaaksyon itong talk and text regarding nga dito na matindi nga ang kanilang pangangailangan ng import ngayong may problema pa nga itong si RHJ at hindi pa nga ito makakalaro unless na gumaling na nga ito sa kanyang karamdaman. At tayo pa nga kay Coach Julas, hindi nga niya ito papalaruin hanggat hindi pa nga ito 100%. So ngayon mga kois, ang katanungan natin, there is someone who they are waiting for dahil hindi sila umaaksyon, baka mayroon pa silang inaantay. So ano sa palagay nyo mga kois, mayroon pa bang inaantay itong talk and text or talagang si RHG lang ang inaantay lang gumaling? So maraming salamat mga kois, God bless you all, bye bye.